Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tulad nung sinimulan natin last week sa pag-Sunday, ito nga adabul muta'allimin. Kasi mahalaga din tong subject na to, inshallah. Magandang asal para sa mag-aaral. Mag-aaral ng Islam, syempre. Hindi ito itinuturo para, kasi may mga taong malisyoso, lilinawin ko lang. Hindi ito para igalang nyo ko. Bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo ang igalang. Pero ito yung magiging batayan, inshallah. Kung yung marapat na asal ng mag-aaral. Okay? Marapat na asal ng mag-aaral. Hindi para kaluguran kayo ng nagtuturo o ng sino man. Para kaluguran kayo ni Allah, unang-una at higit sa lahat. And syempre, merong hadith na ano ba yung hadith na yun? Nakalimutan ko. Mamaya na lang pag maalala ko, inshallah. So ngayon, inshallah, chapter 1 sa Adabul Muta'allimin, Al-Ikhlas, ang kadalisayan nga ng layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang gawaing pagsamba. Ikhlas. At actually, itong ikhlas, hindi lang ito applicable sa gawaing pagsamba. Applicable din to sa muamala, sa mga pang-araw-araw natin na pakikitungo sa ating kapwa. Halimbawa niyan, magtitinda tayo, may ikhlas. Tutustusan natin yung pamilya natin, may ikhlas. Makikipagrelasyon yung Muslim sa kanyang asawa, may ikhlas. Ganun din dapat. Okay? Ganun din dapat. Kasi kung ang pag-unawa ng tao sa ikhlas ay para lang ito sa gawaing pagsamba, maaring hahaluan na niya ng kayabangan din yung iba pang mga gawain na hindi naman pagsamba, yung mga muamala. At yun ay maling pag-unawa sa ikhlas. Lahat ng gawain ay applicable dito ang ikhlas, inshallah. Kahit sa yung academic na subject, o elementary ka, high school ka, hindi naman Islamic yung subject, mainam at dapat talaga na magkaroon ka rin ng ikhlas sa pag-aaral. Okay? At itong pinag-aaralan nating Adabul Muta'allimin, hindi lang ito sa pag-aaral sa Islam, kahit sa teacher mo na kupar sa elementary, high school, karapat-dapat din siya sa iyong paggalang, insha'Allah. Karapat-dapat din siya sa iyong paggalang, lalo-lalo na Muslim ka, alam mo naman yung Islam. Kapag ginawa ng Muslim ang hinahatulan yung Islam, so mainam na ang Muslim ay kumikilos sa mainam na asal, insha'Allah. Sabi ni Sheikh Abdullah Al-Batli, siya yung author nito, Ahmad bin Abdullah Al-Batli, فَيُتِيبُ لِي أَنْ أُرَحِّبُ بِالْإِخْوَةِ الْقُرَّاءِ لِهَذَا الْكِتَابِ آدَابُ الْمُتَعَلِّمِينَ. So, wini-welcome daw niya yung mga nagbabasa ng aklat na ito, Adabul Muta'allimin. Was'alullah jalla wa ala at-tawfiq wat-tasdid fi taqdimi ma yufidu tullabu wa talibat al-ilm. Hinihiling daw niya kay Allah ang tawfiq. Ano yung tawfiq? Gabay. At ito yung gabay na direktang dumarating sa tao. May dalawang uri ng hidayah, di ba? Yung irsyad at saka yung tawfiq. Irsyad, gabay na pinapadaan ni Allah sa pamagitan ng pangaral ng tao sa kanyang kapwa-tao o payo. At yung tawfiq, yung direktang gabay na dumarating sa puso ng tao. Direkta. So, gayon din hinihiling daw niya yung tasdid. Tasdid, pagiging matuwid. Okay? So inihiling niya ang gabay ni Allah at ang pagiging matuwid sa
pag-o-offer ng aklat na ito na magbibigay inshallah ng pakinabang sa mga mag-aaral ng kaalaman, lalaki man o babae. Fa inna hadal kitaba yahdufu ila bayani adabil mutaallimin wa ma yanbaghi alayhim at-takhalluqu bihi min as-sifatil hamida was-sajaya al-karima. Dahil tunay na ang aklat daw nito ay naglalayon na ipahayag ang magagandang asal ng mga mag-aaral at ano ang hinihiling sa kanila o marapat sa kanila na ugali na kapuri-puri at mga katangian na kanais-nais o ganun din kapuri-puri at pagsisikap na mainam o marangal. Liyakunu mutaaddibina bi akhlaqil ulama'i mustarshidina bihadyi min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ang libro na ito ay para magkaroon ng adab, magandang asal, ang mag-aaral na ang adab na ito na taglay niya ay ang ugali ng mga ulama na naghahangad ng gabay ayon sa gabay ng aklat ni Allah at sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang batayan ng magandang asal. Okay? Ang Quran at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung taong mabait, hindi ito yung laging nakayuko o dahan-dahan maglakad. Hindi ito yun. Kasi ang mga tao may kanya-kanyang may kanya-kanyang idea kung ano ba yung kabaitan. Kala nung iba yung kabaitan yung maging mabait ka sa pusa. Akala nung iba yung kabaitan ganito ganyan. Pero ang kabaitan ito ay binabatay ayon sa nababanggit sa Quran at sa Sunnah. Para sa iba yung kabaitan yung hindi ka magagalit. Ginagago ka na, hindi ka pa magagalit. Para sa kanila yun ang kabaitan. Tapos pag nagalit ka, masama ka na. Hindi ganun. Kasi kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagagalit, ang sahaba nagagalit. Okay? Ang mahalaga, ang tao sa kanyang ugali, ito ay nakaayon sa sunnah at syempre ito ay ginagawa niya alang-alang kay Allah. Na tayo ay magmamahal alang-alang kay Allah, magagalit alang-alang kay Allah, magpapayo alang-alang kay Allah, magmamalasakit alang-alang kay Allah. Lahat yun ay pinahintulutan sa kondisyon na ito ay gagawin alang-alang kay Allah. Nang unang kahulugan ng alang-alang kay Allah, syempre may ikhlas. Pangalawang kahulugan ng paggawa ng mga bagay alang-alang kay Allah, nagagawin mo ito para sa kapakanan, kapakanan ng relihiyon. Okay? Hindi yung personal mo na kapakanan. Katulad ng iba, halimbawa, magagalit sila kapag karapatan nila nasasagasaan, pero kapag karapatan ng iba, wala siyang pakialam. O kaya merong tao, inaapi sa harap niya, wala siyang pakialam. Kasi sabi niya, hindi naman ako napipinsala dyan, ba't ako magagalit? Ba't ako makikialam? Hindi pwede. Kasi kung sa Islam, kung sa mga hadith na iulat nga yung, di ba, yung man ra'a minkum munkaran, so applicable na kumbaga mag-intervene ayon sa kung ano ang marapat sa kalagayan. Kasi nga, ang isang mag-aaral na mayroong mabuting asal ay tinutularan niya ang asal ng mga ulama ay nga sa Quran at sa Sunnah. Pero syempre, yung asal ng ulama dito na tinutukoy, yung matutuwid na ulama. Kasi maaari na darating talaga ang panahon o maaaring merong lugar na merong tao na nakikilalang alim pero masamang tao. Okay? Maaring mangyari yan. Yung alim, graduate ng Madina, graduate ng kung ano-ano, kabisado yung Quran, pero ugaling demonyo. Maaring may ganun kasi hindi perpekto yung tao.
Kung merong ganong makikita kayong alim o maalam, mas masama ugali, hindi siya kumakatawan sa, kumbaga, sa kabuuan ng ulama. Kinakatawan niya yung sarili niya. Okay? Sa mga ganong tao, hinahatulan siya lang. Siya lang ang hinahatulan sa kanyang ugali at hindi ang pangkalahatan. Kasi wala naman nagturo sa kanya maging gago eh. Diba? Hindi naman siya tinuruan sa Quran na maging gago. Hindi naman siya tinuruan sa mga hadith na maging gago. Siya lang ang nagturo nun sa sarili niya. Sa pagkakala niya na porke mataas yung pinag-aralan niya, meron na siyang karapatan na mang-apak sa kanyang kapwa. O kaya gagamitin niya yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang posisyon para sa personal niyang kapakanan. So sinasabi ko ito kasi maraming maraming balik Islam, napipit na sila sa ganitong o nailalagay sila sa pagsubok, sa pag-aakala na perpekto ang mga Muslim o magaganda ang asal ng mga Muslim, lalo na yung mga maalam. Okay? Walang perpektong tao. Ordinaryong Muslim man yan o maalam, walang perpektong tao. Kung may gago na pangkaraniwang Muslim, meron din gagong maalam. Pero hindi yun kapintasan sa kaalaman. Kasi minsan maririnig ninyo sa mga tao. Narinig ko minsan doon sa hindi ko talaga natiis eh. Sinagot ko talaga siya. Na sa totoo lang naapi talaga siya yung tao. Naapi siya nung maalam. Naapi siya nung maalam. Arabo pa yun, yung kumbaga nanloko sa kanya, Arabo. Sabi niya, buti na lang hindi raw siya maalam. Kasi kung maalam daw siya, baka masama rin daw yung ugali niya. Sinabihan ko rin siya, sabi ko, hindi tamang sabihin yan. Okay? Dahil yung tao na yun, hindi yun naging gago dahil sa kaalaman niya. Naging gago yun kasi hindi niya sinabuhay yung pinag-aralan niya. At ang kamangmangan kahit kailan ay hindi kapuri-puri. Huwag mo sasabihin na buti na lang hindi ka maalam, mas gugustuhin mo na lang maging mangmang, hindi pwede. Yun ay magiging kumbaga kapintasan sa isang bagay na pinahalagahan sa Islam. Ang kaalaman, pinahalagahan sa Islam. Tapos sasabihin mo, buti na lang hindi ako maalam o mas gusto ko na lang maging mangmang. Hindi pwede. Kung inapi ka man ng taong maalam, siya yung may problema, hindi yung kaalaman niya. Okay? Hindi ito kapintasan sa kaalaman. Kasi talaga sinusubukan tayo ni Allah sa pamagitan ng isa't isa. Sinusubukan tayo ni Allah sa pamagitan ng isa't isa. At nasusubukan tayo sa pamagitan ng ugali ng isa't isa. Na, siyempre, unang-una, titingnan ni Allah kung paano tayo mag-conduct ng ugali natin. At pangalawa, paano tayo nagre-react sa ugali ng iba. Kung magiging makatarungan ba yung ugali natin o magiging makatarungan ba tayo sa reaction natin sa ugali ng iba. Lahat yun hahatulan ni Allah. Pero nga, para maging happy lahat, inshallah, edi mainam na ang bawat isa ay magsikap ng ugali niya ay ayon sa Quran at sa Sunnah. Okay? Hindi yung katulad ka ng mga mapanlamang, gusto nila yung ibang tao, ang ugali ay ayon sa Quran at sa Sunnah, pero siya ugali niya hindi naman ayon sa Quran at sa Sunnah. Magaling lang siya tumingin sa ibang tao, pero hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Kasi nga, itong pag-aaral na ito ng kaalaman at ugali ng maalam ayon sa Quran at sa Sunnah, sa pamagitan nito, fayuhakkikut tullab wat talibat at takamula bainan nawahi al-ilmiya wat tarbawiyya liyakunu jilan raidan bi ummatihim al-islamiyya hinama yanhaluna min rawafidil ilm wa muayyan al-ma'rifah ma'a tamassukuhim bil aqidati as-sahiha. Sa inaasahan na sa pamagitan ng pagsasabuhay ng mag-aaral ng asal
ng maalam ayon sa Quran at sa Sunnah, may isa sa katuparan ng mag-aaral, lalaki man o babae, ang pagiging kumpleto o pagkakabuo sa pagitan ng iba't ibang mga sektor, yung nawahi, sektor o sulok o uri ng kaalaman at tarbiya. Yung kumbaga yung mahirap minsan sa Arabic walang direktang translation Tarbiya. Parang development pag ano. So, makukombine niya yung education at development ng tao na pareho itong umiiral sa kanya. Na hindi yung aral ka lang ng aral, nagkakabisado ka, pero hindi naman din nade-develop sa iyo ang iyong pagiging Muslim o mananampalataya. So, kailangan pareho sabay na ito na umiiral. Sabay ito na matututunan, sabay ito na lumalago. Okay? Habang lumalago ang iyong kaalaman, lumalago rin ang iyong asal. So, kailangan sabay na madedevelop yung kaalaman at ang asal ng tao. Upang sila ay maging henerasyon na mahusay para sa kanilang umma na ito, ang umma ng mga Muslim. Na sila ay humahayo ayon sa kaalaman at impormasyon na kinakailangan habang pinangahawakan nila ng mahigpit ang akidatus sahiha, ang tamang akida. Okay. So dito sa introduction na ito, ikhlas, kumbaga binibigyang diin ni Sheikh na ang mag-aaral, ultimately ang layunin niya talaga ay para kay Allah. Okay? At dahil ito ay ginagawa para kay Allah, ito ay ibada, merong tama at maling pagkakagawa ng pag-aaral. Gagawa ka lang din naman ng mabuti, gawin mo na sa tamang paraan. Katulad ng kung paanong merong maling paraan ng pagsasala, katulad ng kung paanong merong maling paraan sa iba't iba pang gawaing pagsamba, may mali ring paraan sa pag-aaral. May maling paraan ng pag-aaral. So dapat gawin ito ng tao sa mahusay na paraan. Sinabi ni Al-Hajjaj bin Arta, "Inna ahadakum ila adabi husunin ahwaju minhu ila 50 hadithan." Tunay na ang sino man sa inyo ay mas nangangailangan ng magandang asal kaysa sa pagkakabisado ng 50 hadith. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay mas nangangailangan sa mabuting asal kaysa sa magkabisado ng 50 hadith. Siyempre ito ay sinabi niya figuratively. Ibig sabihin, so, hindi lang hadith naman yung tinutukoy dito. Ano mang kaalaman sa Islam? Maaring aya ng Quran, surah, mutun. Kung masama naman ugali mo, walang halos saysay yung nakabisado mo. Okay? Na yung tao, kumbaga mas magiging kapaki-pakinabang siya na siya ay magkaroon ng magandang asal. At maaring yung asal na ito ay hindi lang sa pag-aaral, asal na mabuti sa pangkalahatan, insyaallah. Wa awwalu adabin astahillu bihi hadal kitabu huwa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fi talabil ilm. Wa abadan awalan bi ta'rifil ikhlas. Fa huwa lugatan man khalasa yakhlusu khulusan ay safa wa zala anhu syawbah. So, ang una raw na nais niya ibahagi sa aklat na ito ay ang ikhlas, ang pagiging dalisay ng layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aaral. So, mag-aaral tayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para magyabang na nag-aaral tayo o meron tayong kaalaman, hindi para makipagdebate, hindi para ipakita na nakakaangat tayo sa iba, hindi para maging pinuno, hindi para tayo ay nag-uutos, hindi para sa kung ano-ano mang dahilan.
ito ay para sa kaluguran ni Allah. Ayun, naalala ko na yung hadith, ibabanggitin ko sana kanina. Manil tamasa ridallahi bisaktin nas, radiyallahu anhu, wa radiya anhun nas. Sino man ang maghangad ng kaluguran ni Allah, kahit magalit pa sa kanya ang mga tao, malulugod sa kanya si Allah at malulugod sa kanya ang mga tao na karapat dapat na malugod sa kanya. Ibig sabihin, kapag nagpakamatuwid ka, maaring may magagalit sa iyong tao, pero ang mahalaga, nagugustuhan ka ni Allah at pagugustuhan ka ng mga tao na karapat dapat na magustuhan yung ginagawa mo. Tinutukoy dito yung mananampalataya na makaka-appreciate ng kabutihan na ginagawa mo. Okay? Kaya nga, hindi sukatan yung dami ng pumupuri sa iyo o tumatanggap sa iyo kung tama ba o mali ang iyong ginagawa. Ang sukatan, ultimately, palagi, ay ang kaluguran ni Allah. Kung kalugod-lugod ba kay Allah ang iyong ginagawa. At karugtong ng hadith na yun, manil tamasa ridan nasi bisaktillah, sakitallahu anhu wa sakita anhun nas. Sino man ang maghangad ng pagkamuhi ni Allah, manil tamasa saktillahi biridan nas, yun pala. Sino man ang maghangad ng, kumbaga, manil tamasa ridan nasi, baliktad pala. Manil tamasa ridan nasi bisaktillah. Sino man ang maghangad ng kaluguran ng mga tao, kahit kamuhian siya ni Allah, kamumuhian nga siya talaga ni Allah, at kamumuhian siya ng mga tao na karapat dapat na mamuhi sa kanya. Yung mga mananampalataya. Kaya palagi ang tao, dapat hangarin niya na kaluluguran siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na sa dakilang gawain na ito ng pagsamba sa pamagitan ng pag-aaral ng kaalamang Islamiko. Na dito nga yung talabul ilm, yung hindi natin ito tinatranslate bilang pagsasaliksik. Kasi makita, nakasulat madalas sa mga libro o minsan sa lecture, talabul ilm, pagsasaliksik ng kaalaman. Parang humirap eh. Parang pinahirap nila yung isang bagay na sana ay madali. So, yun ang mas tamang translation. Pag-aaral lang. Pag-aaral o paghahangad ng kaalaman, hindi yung pananaliksik. Parang naging tuloy, mahirap. Ang komplikado. Magastos. Parang delikado. Pananaliksik. Yun ang mas tamang, inshallah, pag-aaral. So, ikhlasun niyya. At syempre, unang-una at higit sa lahat, ang ikhlas ay makikilala ng tao sa pamagitan ng pagkilala. Kung ano ba ang ikhlas? Okay? So, ang ikhlas, ano yung dalawang kahulugan lagi na binibigay? Literal na kahulugan, yung loga, at istilah, yung technical na kahulugan. So, ang taong may ikhlas, yung tao na khalasa yakhlusu khulusan, siya yung, kumbaga, nagdadalisay ng pagpapadalisay, ay safa wa zala anhu shawba, na nilinis niya at dinalisay niya ang anumang bagay. Kumbaga, ginawa niyang puro. Kaya nga yung summary, sa Arabic, ang kahulugan nito, ikhtisar. Ikhtisar, yung ibig sabihin ng summary. Pero, maaari ring tinatawag minsan yung summary, mababasa niyo sa mga libro, khulasatul kalam. Khulasa, ibig sabihin, yung sinabi, ginawa pa niyang puro, kumonte, umikli, pero nilalaman nito yung diwa nung sinabi. Yun yung summary. Yun yung Arabic ng summary. Khulasatul kalam. So, yun yung ginawa niyang puro. At sa iba pang bagay, applicable ito. Sa tubig. Sa water purification, kumbaga kapag nag-purify ka ng tubig, dadaan siya sa di ba? Filtration system, reverse osmosis.
Yung tubig na lalabas sa dulo, yung malinis na produkto na drinking water, na purified, mas konti kaysa doon sa pinasok mo na tubig. Matuturing din yun na ikhlas. Kumbaga, inilarawan lang natin kung ano yung literal na kahulugan ng ikhlas. Ipapasok mo din isang bagay, gagawing puro, ang matitira doon, konti lang, at yung matitira, yung hindi kailangan o kaya karumihan. Sa ano din, sa proseso ng ng fossil fuel, di ba yung crude oil, ipapasok yun sa refinery. Ang lalabas sa dulo ng refinery, gasolina, diesel, kerosene, at iba pa. Yung iba, actually mga byproduct na lang yun ng refining ng fossil fuel. Yung plastic, byproduct din siya ng refining ng fossil fuel. Pero yung khalis, yung puro na fossil fuel, yun na yung diesel, yung gasolina, kerosene, at iba pa. Yung mga engine oil, galing din yun doon. Plastic, galing din yun doon. Styro, liban na lang doon sa plant-based, lahat yun galing doon. So parang ganun yung ikhlas. Pinoproseso nito yung iyong intensyon hanggang sa ito ay maging puro at dalisay para kay Allah. So sinasabi, yuqalu, khalastuhu min kada ay sa'adtuhu fin najati min dalikal amar wa salamatuhu minhu. So yung safawa zawalu anhu syuba, so maririn itong mga hulugan na iniligtas mo ang isang tao, katulad ng halimbawa dito, khalastuhu min kada, iniligtas ko siya mula roon, o tinulungan ko siya patungo sa kaligtasan mula sa bagay na yaon, at patungo sa salama, yung najat kasi at yung salama. Najat, kaligtasan, yung salama, parang ganun din kaligtasan, halos magkalapit sila. So yun ay kahulugan din ng ikhlas. Literal na kahulugan ng ikhlas. Ito siya. Amal muradu bihi syar'an. Ano yung syar'an? Technical na kahulugan niya, yung kahulugan niya sa Islam. Amal muradu bihi syar'an, ang kahulugan ng tinutukoy ng salitang ikhlas sa Islam, faqad dhakara al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah sa Madarijus Salikin, annahu tanawwa'at ibaratil ulama fil ikhlas. May iba't ibang sinabi ang mga ulama tungkol sa ikhlas. Una, huwa ifradul haqqi subhanahu bil kasdi fit ta'ah. Ito ay ang pagbubukad tangi sa karapatan ni Allah na tayo ay gagawa ng mga gawain na pagsunod na siya ang ating layunin, na para kay Allah ang ating layunin. Pagbubukod tangi sa layunin sa pagsunod na ito ay para lang kay Allah. Sa parang tauhid din yung kahulugan, di ba? Ifradullahi fi af'alihi, yan ang kahulugan ng tauhid ar-rububiyyah, pagbubukod tangi kay Allah sa kanyang mga gawain. So dito ikhlas, pagbubukod tangi kay Allah na sa kanya lang tayo o siya lang ang layunin natin na matutuwa sa ating gawain, unang-una. Pero yun nga, pwede ka rin naman maghangad na malugod sa iyo yung tao. Okay? Halimbawa, anak ka, naghahangad ka na matutuwa sa iyo yung nanay mo. Tama yun. Pero unahin mong malugod dapat sa iyo o matuwa sa iyo si Allah. Okay? Kasi nga katulad ng binanggit ko ang kanina, kung ang tao maglalayo ng ikhlas na kalulugaran siya ni Allah, sapat na yun eh. Kahit hindi na niya isipin yung nanay niya, tatay niya o ibang tao, matutupad niya yung karapatan ng iba at malulugod din sila sa kanya inshallah. Kung hahangarin ng tao ang kaluguran ni Allah. Kaya, uunahin natin palagi yung kaluguran ni Allah. Halimbawa, may trabaho tayo.
Si Manong yung may-ari ng bahay, pipinturahan mo. Nagpipintura ka na ang layunin mo, ikhlas, kumbaga. Hindi yung ikhlas na walang bayad. Kasi minsan ganun yung kahulugan ng ikhlas Hindi ganun. Binabayaran ka pero ginagawa mo yung trabaho mo alang-alang kay Allah, nakaluluguran ka ni Allah, pinupulido mo yung pintura, tinatanggal mo yung dapat tanggalin, linisin, ganun. Hindi ka nag-uuwi ng materyales na kailangan pa. Yun ang ikhlas. So pag ginawa mo inshallah, alang-alang kay Allah, inshallah, kalulugudan ka rin ng amo mo o nung tao na nagpapagawa sa iyo, inshallah. At sinasabi rin, wakila huwa tasfiyatul fi'il an mulahadatil makhlukin. So ito na yung sinasabi ko rin. Unahin ang kaluguran ni Allah. Kasi ang ikhlas, ito yung pagpapadalisay ng gawain mula sa pagiging abala mo sa sasabihin ng mga tao. So kapag meron kang ikhlas, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Lalong-lalo na yung kanilang papuri. Lalo na yung kanilang papuri. Wala ka nang pakialam dyan. Bahala sila dyan. Purihin ka man nila, wala ka nang pakialam. Ginawa mo ang bagay na yun alang-alang kay Allah. Tsaka ito nga yung di ba, yung naibigay ko ng halimbawa na kung meron kang amo, halimbawa meron kang amo, tapos meron kang mga katrabaho, sino ba sa kanila yung hahangarin mo na matuwa sa'yo? Yung amo mo, di ba? Wala ka nang pakialam dun sa mga kasama mo. Kasi yung amo mo naman nagpapasweldo sa'yo So ganun din sa ikhlas. Wala ka nang pakialam kung pupurihin ka ba nila. Kasi kung hahangarin mo yung papuri ng kapwa mo tao, na hindi mo hinangad yung pagpuri sa iyo ng amo mo, baligtad. So dapat yung amo mo yung hahangarin mo ang pagpuri, inshallah. At panghuli, wakila al-ikhlasu istiwa'u a'mal al-abdi fi dhahiri wal batin. So ang ikhlas, isa sa kahulugan nito, ang pagtutuwid mo ng iyong mga gawain na hayag at nalilingid. Gagawin mo yung gawain na hayag, gagawin mo ito ng matuwid. Ibig sabihin, gagawin mo ito ng tama at gagawin mong matuwid ang lingid na gawain sa pamagitan ng ikhlas. So yung matuwid na gawain na hayag, ito yung nagdudulot ng kabutihan sa kapwa at taga-alis ng pinsala. At ang kabutihan na nalilingid, ito yung intention mo na malugod sa iyo si Allah. Wadidduhu ar-riya. At syempre, katulad ng mga pinag-aaralan natin, palaging tinutukoy ang kabaligtaran. Kasi kapag naunawaan ng tao ang kabaligtaran ng isang bagay o konsepto, nauunawaan niya ang, kumbaga, yung kabuuan ng isang konsepto. Bawa, ano ba yung pandak? Yung hindi matangkad. Ano yung mataba? Yung hindi payat, kumbaga. So, nauunawaan natin ang isang bagay sa pamagitan ng kabaligtaran nito. Ano yung pogi? Yung hindi pangit. Ang ganong bagay. Ang kabaligtaran ng ikhlas ay ang riya o ang pagpapakitang tao, hinama yakunu dhahiruhu khairan min batinihi. So ang kahulugan nga ng ikhlas, ayusin mo yung hayag at nalilingid. Hayag na gawain at lingid na gawain. Pero yung riya, ang inaayos mo yung hayag, pero hindi mo naman inaayos yung nalilingid. So kumbaga, yung maayos na gawain, bawa sa poste, ang maayos na gawain, yung maayos yung labas at yung loob. Maayos yung labas, makinis, diretso, nakahulog, eskwalado. Tapos yung loob niya matibay. Yung hindi kinakalawang yung bakal, matibay yung bakal, sakto yung concrete. Yun ang gawain na may ikhlas. Ngayon ang riya naman, ihahambing uli natin sa poste. Yung riya, ito yung gawain na mahiling tulad natin sa poste. Maganda yung labas,
eskwalado, pinturado, nakahulog. Pero yung loob naman, yung bakal niya kinakalawang. O kaya ampaw yung yung pagkakabuhos, yung kulang-kulang yung semento sa loob. So ganun may ahalin tulad yung Ria, inshallah, na siyang kabaligtaran naman ng Ikhlas. So ito yung panimula pa lang ito ng Adabul Muta'allimin. Marami tayong matututunan pa, inshallah. Actually, yung pinakagusto ko sa libro na to, marami dito yung mga kwento tungkol sa naging asal ng mga naunang mga scholar natin, sina Imam Shafi'i, kung paano siya nakitungo sa teacher niya, si Imam Malik, at iba pa. At yung ngayon, nagrekomenda talaga sa akin ng libro na to, yung tatay ni Saad, si Sheikh Said. So napakaganda ng aklat na ito, alhamdulillah. So inshallah, dahil siya yung nagrekomenda nito habang pinag-aaralan natin ito, may reward din siya, inshallah, kasi siya may pakana nito Kaya ako nabili itong libro. Tagal na nga nito. 2008 ko ito nabili. Ano na nga ito naninilaw na. At na-lecture ko na ito dati doon sa Caloocan, pero inshallah, at matapos din natin ngayon inshallah. Kasi marami tayong matututunan dito. So yung pag-aaral, hindi lang ito wala lang. Dapat siniseryoso natin, inshallah. So itutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.